In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom, Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat sa panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudiyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa kanya. Ngunit ang ilan sa kanila ay pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya tinipon ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo ang mga kagawad ng Sinedrin. Ano ang gagawin natin? Wika nila. Gumawa ng maraming kababalaghan ang taong ito. Kung siya'y pababayaan natin, mananampalataya sa kanya ang lahat. Paririto ang mga Romano at wawasakin ang templo at ang ating bansa. Ngunit isa sa kanila, si Caifás, ang pinakapunong saserdote noon, ay nagsabi ng ganito, "Ano ba kayo? Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamamatay alang-alang sa bayan sa halip na mapapahamak ang buong bansa?" Sinabi niya ito hindi sa ganang kanyang sarili lamang. Bilang pinakapunong saserdote ng panahong iyon, hinulaan niyang mamamatay si Jesus dahil sa bansa at hindi dahil sa bansang iyon lamang, kundi upang tipunin ang nagkawatak-watak na mga anak ng Diyos. Mula noon, binalangkas na nila kung paano ipapatay si Jesus, kaya't hindi na siya hayagang naglakad sa Hudiya. Sa halip, siya'y nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang, at doon siya nanirahang kasama ng kanyang mga alagad. Nalalapit na ang pista ng Paskwa. Maraming tagalalawigang pumunta sa Jerusalem bago magpaskwa upang isagawa ang paglilinis ayon sa kautusan. Hindi nila nakita si Jesus sa templo, kaya't nagtanungan sila, "Ano sa akala ninyo? Paririto kaya sa pista o hindi?" Ipinag-utos ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo na ituro ng sinumang makaalam kung nasaan si Jesus upang siya'y may padakip nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko ngayong Saturday of the 5th week of Lent. Sa mabuting balita ngayon, makikita natin ang isang matinding katotohanan. Habang may mga taong sumasampalataya kay Jesus, mayroon ding mga taong natatakot at tumatanggi sa Kanya. Dahil sa takot na mawala ang kanilang kapangyarihan, ang mga pinuno ay nagplano na ipapatay si Jesus. Pero pansinin natin ito. Ang sinabi ni Caifás na mas mabuting mamamatay ang isa para sa lahat ay hindi niya lubos na nauunawaan. Pero ito ay naging propesya ng kaligtasan. Si Jesus ay kusang mag-aalay ng kanyang buhay para sa lahat ng tao. Ito ay konektado sa unang pagbasa sa Ezekiel
na ang Diyos ay magtitipon sa kanyang bayan at gagawing isa. Si Jesus ang katuparan nito. Siya ang nagbubuklod sa atin bilang iisang pamilya ng Diyos. Minsan, parang mga Pariseo din tayo. We know what is right, pero natatakot tayo mawalan ng comfort, ng reputation, o ng control. Instead of trusting God, we try to control the situation. Instead of surrender, we choose fear. Pero ang paanyaya ni Lord ngayon ay simple lang. Trust me, even if it cost you something. Si Jesus hindi umatras kahit alam niya ang mangyayari. He chose sacrifice out of love. Halimbawa mula sa ating mga church fathers, si Saint Agustin of Hippo ay nagsabi, God judged it better to bring good out of evil than to suffer no evil to exist. Kahit ang masamang plano ng tao, kayang gawing instrumento ng Diyos para sa kabutihan ng krus. Si St. John Chrysostom naman ay nagturo, ang takot sa pagkawala ng kapangyarihan ang nagtulak sa mga pinuno na itakwil si Kristo. Liso nito, ang pride at takot ay hadlang sa tunay na pananampalataya. Ano ang tamang gawin bilang Romano Katoliko ngayon? Una, manindigan sa katotohanan. Kahit hindi popular, kahit may kapalit. Magtiwala sa plano ng Diyos. Kahit hindi natin maintindihan ang nangyayari. Pangatlo, isabuhay ang sakripisyo sa maliit na paraan, ang pagpapatawad, pagtulong, pagdarasal. Pang-apat, magkaisa bilang simbahan, hindi hati-hati, kundi iisa kay Kristo. Ang konkretong halimbawa sa pamilya, magpatawad kahit mahirap. Sa trabaho, maging tapat kahit may tuksos. Sa simbahan, sumunod sa turo ng simbahan. Hindi sa sariling gusto lang. Sa social media, ipagtanggol ang katotohanan ng may pagmamahal. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pamamagitan ni Jesus na nag-alay ng kanyang buhay para sa amin. Kami po ay lumalapit ng may buong pagtitiwala. Ipinapanalangin namin ang kagalingan ng lahat sa may karamdaman, pisikal, emosyonal at espiritual. Sa iyong habag, hipuin mo at pagalingin si Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Cesar, Padre Boy, Raul, Jonah, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, at ang aming buong pamilya, at lahat ng may karamdaman na nakabasa, nakikinig at nakapanood nito. Patnubayan mo ang iyong simbahan
ang aming mahal na Santo Papa Leo XIV, ang mga obispo, aming kura, paroko, diocesan administrador, Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Jerry, Elinda, at lahat ng kaparian. Basbasan mo rin ang gobyerno ng Pilipinas upang maglingkod sila ng may katapatan at katarungan. Panginoon, ipahinga mo sa inyong kapayapaan ang mga pumanaw naming mga kapatid, lalo na sina Papa Francisco, Janet, Hiram, at lahat ng aming idinadalangin sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong proteksyon. Iligtas mo kami sa lahat ng unos, kalamidad at panganib. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo at sundan si Jesus hanggang sa krus upang makibahagi sa kanyang muling pagkabuhay. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!